Pito na ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Patuloy namang hinahanap ang mahigit 40 pang nawawala. Balita hatid ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV1, Mindanao. Driver? Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na mailigtas ang iba pang sakay ng dalawang bus na natabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong Martes ng gabi. 48 pa ang pinaghahanap, 7 ang naitalang patay. Nangyari ang insidente nang pauwi na sana ang mga tauhan ng mining company na sakay ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Sa gitna ng dilim, nagpatuloy ang pagsagip. Tulong-tulong ang mga sundalo, mga tauhan ng MDRRMO at mga residente. Pati na sa pag-asikaso sa di bababa sa 31 nasugatan. Hindi naman nakikita may kinalaman sa landslide ang binahan sa lugar. Paglilinaw ng Apex Mining Company, hindi sa mine operations area nila nangyari ang insidente. Gumuho raw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang service vehicles para sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, limitado raw ang operasyon ng kumpanya habang nakikiisa sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. Sa huli nilang tala, 62 empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos para makita ang pinsala sa Barangay Masara. Mahigit 700 pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na malapit sa gumuhong lupa. Sa 4 na paaralan sa Mawab, Davao de Oro, pansamantalang lumikas mula sa panganib ang mahigit 700 pamilya mula sa Barangay Masara, Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Dito sa Nuevo Iloco Elementary School, nanuluyan ang tinatayang nasa 200 pamilya mula sa mga barangay ng Tagbaros at Mainit matapos maapektuhan ng pagguho. Sobrang trauma daw ang naranasan ng mga residente. Padaplinta kay pirti na ginong dagan mi sa pikas na may tubig po. Sa asa man taan eh. So kaloy sa Ginoo kay ning kuan naman nawala ra po. Pero kusog kayo tubig. Ninervyos ko, sir. Natulog po kami doon. Nagising na lang kayo? Nagising na lang kami. Bigla kami kumakatok ng aming mga kapitbahay na may nangyari na doon. May landslide. Dahil kinulang sa gamit na mahigaan, nangolekta ng mga karton itong force multiplier ng Mawab, Davao de Oro na si Edniel at ang kanya makasama para may magamit ang ilang evacuee. Kasi kulang daw sila ng yung mga pang sa higaan nila dito kasi semento na eh. Kaya yun, nangalap ako ng mga karton sa mga kaibigan ko na may tindahan sa Mawab. Tapos yun, nakuha ko naman. Tapos sinatid namin dito kaagad sa kanila. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 40 oras matapos po ang pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro, umaasa pa rin ang mga rescuer at kaanak na matatagpo ang buhay ang mga nawawalang biktima. At live po mula naman sa bayan ng Mawab, may ulat on the spot si Gestoni Humamil ng GMA Regional TV1 Mindanao. Gestoni? Connie, mahigit 700 pamilya mula sa Barangay Masara, Tagbaros, Mainit at Elizalde ang inilikas ngayon dito sa evacuation center sa bayan ng Mawab, katabing bayan ng Maco kung saan nangyari ang pagguho ng lupa noong Martes ng gabi. Sa search and rescue operations sa Barangay Masara sa Maco, nasa 48 tao pa rin ang hinahanap. 7 bangkay na ang nahukay simula February 6 ng gabi hanggang kahapon. Alas 4:30 kahapon pa ng hapon ang huling update ng Maco LGU. Hanggang ngayon, wala pa silang panibagong nahukay. Kahit pa nga sa mga naranasang mga pag-ambon sa lugar, tuloy ang rescuers sa kanilang search and rescue operations. Ngunit dahil sa mga nararamdamang paggalaw ng lupa, ilang oras munang itinigil ang operasyon. Kaninang alas 5 ng umaga, sinubukan ng news team na pasukin ang Barangay Masara kung saan mismo nangyari ang pagguho. Ngunit pinigilan tayo ng mga otoridad doon dahil delikado. Ngunit kaninang alas 6 ng umaga, dumating naman ang isang backhoe na siyang gagamitin sa operasyon ngayong araw. Umaasa pa rin ang provincial government, mga rescuer, lalo na mga pamilya ng mga missing na buhay pa sila. Patuloy naman na nagsidatingan ang mga tulong sa mga apektado. 4 na paralan dito sa Mawab ang nagsisilbing evacuation centers. Unang binisita kanina ni VP Inday Sara ang Nuevo Iloco Elementary School sa Mawab, Davao de Oro kung saan temporaryong nanunuluyan ang nasa 200 families
naapektado rin ng pagguho ng lupa. Kinumusta ni VP Sara ang bawat pamilya na apektado sa pagguho. Connie. Maraming salamat, Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nananatili sa mga evacuation center ang mga residenteng apektado ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Habang patuloy pa rin po ang search and rescue operation sa ilang natabunan ng pagguho ng lupa. At makakausap po natin ang isa sa mga residente roon, nakasalang sa Balitang Hali, si Dan Arabilia. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa Balitang Hali. Yes, ma'am. Opo, nasaan ka at kumusta yung sitwasyon mo ngayon dyan sa mga sandaling ito? Yes, Sir Rafi. Nandito ako sa sa municipality ng Mawag, particularly dito sa Barangay Nueva Pitaya, sir. Isa ito sa aming evacuation center na sinet nila, sir. So, Okay. nandito ako sa evacuation. Dan, pakikwento mo nga sa amin yung naranasan yung landslide sa inyong lugar at sa inyong tansya. Gaano kalawak ito? Sir Rafi, yung lawak niya, sir, is mga nasa parang 500 meters yung lawak niya, sir. Tapos yung taas niya ay parang dalawang lupit. Tawag ito. Mga nasa Dan? mga 200 feet yata, sir, yung taas ng landslide. So malawak, Dan? Yes, sir, ang lawak, sir. Mas lawak pa nung nangyari nung 2008. Dan, first time mo ba na naranasan itong ganitong katinding landslide sa inyong lugar? Ganito katindi, ma'am, first time. Kasi yung dating landslide, yung first yung 2008, hindi ganito kalaki, ma'am. Tapos yung casualty niya, hindi din ganito kadami. At kamusta naman yung pagkain ninyo, yung supply po na mga pangangailangan, pati na rin yung linya ng komunikasyon, meron ba? Yung linya ng komunikasyon namin, ma'am, is through call and text. Kasi yung internet dito ay mahina. Tapos, Okay. Tapos yung pagkain namin, Opo. food at drink, okay naman, ma'am. May mga nag-donate naman. Yung mga NGO, mga private sector, ma'am, nag-donate sila every now and then. Opo. Meron din bang provide sa inyo na mga tutulong naman, lalong-lalo na doon sa mga naapektuhan, yung mga kamag-anak ng mga namatayan o kaya yung mga nawawala pa na sabihin na natin na psychologist, emotional support mula sa DSWD? About ma'am, sa parang psychologist na hinahir niya na wala pa, ma'am. Hindi ko alam kung meron sa ibang evacuation kasi dito sa amin, Opo. mostly dito, hindi talaga yung parang yung mga may trauma talaga, ma'am. Yung mga Yes. Oo. namatayan. Kasi yung iba, sa pagkakaalam ko, ma'am, yung mga namatayan is nandun sila sa ibang evacuation. Opo. At meron bang nabanggit din sa inyo kung kayo ho ba ibabalik pa doon sa lugar o i-relocate kayo? As of now po, ma'am, wala pang initial na declaration kung pwede pa ba kami bumalik doon. Okay. Pero kayo ho, gusto niyo pang bumalik? Para sa akin, ma'am, kasi ang parents ko kasi Okay. senior citizen sila dalawa. So, ang hirap para sa amin. Alright po. Marami pong salamat at ingat po kayo dyan. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Yan po naman si Mr. Dan Arabilia ng Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.